Atin itong pag-uusapan, ito pong mga nag-aalok ng mga gold bars at saka platinum bars na sinasabi nilang nakuha nila mula po sa Yamashita Treasure Hunting. Mga bunkers daw na nabuksan nila. Gaano ba katotoo ito? Ito po ang ating pag-uusapan. Ibabahagi ko sa inyo kung legit ba ito o hindi legit. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. November 12, 2022. Okay. Swissy. Okay. Request by Busing Nonon. Okay. Ito po yung harap. Swissy. Ito po yung gilid. Ito po yung likod. Dalawa po ito. Dalawa. Likod. Ito po. Sige ka lang. Okay. Ito na lahat sir, yung sinasabi mo sir na videohan lahat yung bagay. Ito na sir, 12 piraso ito sir. At saka ito yung nalinisan namin. Ito yung nalinisan namin. Magandang araw po sa inyong lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayan ug Mindanao na imbagnal daw kada kayo amin. May adgid na adlaw sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong ibabahagi sa inyo sa araw po na ito tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting, tungkol po sa mga kayamanang na itago po ng mga Japanese Imperial Army sa iba't ibang bahagi po sa kabundukan ng Pilipinas. At ang napili nating topic ay ito pong mga inaalok, no? Inaalok sa atin sa online na sabing nakakuha daw sila ng mga gold bars, nakakuha sila ng mga platinum bars. Gaano ba ka-legit ito? Saan ang galing ito? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Para po may idea tayo, hindi tayo maiisahan, hindi tayo may scam, hindi tayo maloko kapag mayroon tayong nalalaman. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters, no? Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagko-comments, pagsuporta po sa aking mga videos, no? At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload, no? So tayo po ay diretso na, wala po tayong paligoy-ligoy pa pag uusapan natin itong mga gold bars, no? Mga platinum bars, kung ano-ano pa mga bars ito na inaalok sa online, no? Na napakarami na makikita nating napakaganda pa ang pagkagawa, napakakinang ng mga bari-baritang ito, at may mga serial number pa na mapagkamalan nating legit, no? Kapag wala tayong idea, no? Sa pagti-treasure hunting, no? Sa Yamashita Treasure Hunting, napakarami ang mga nakahukay, no? Na hindi nagpapaalam o hindi ipinapaalam ang kanila pong mga nahukay. Hindi nila isinishare sa iba. Kahit litrato, kahit video, ay hindi sila nagbabahagi, hindi nagbibigay ng impormasyon. Pero may ilan po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter na legit na nakahukay, na nagbigay ng mga pictures, nagbigay ng videos, no, tungkol sa kanilang mga nakuha. Yun po yung mga nauna nating video na naipalabas
Yun po ay legit, no? Doon po sa Quezon Province, no? Diyan po sa may banda sa Sierra Madre, no? Yun po yung mga nakahukay sa banda sa Luzon Islands ay nagpapadala sa atin ng informasyon na sila ay nakakuha ng Yamashita Treasure. Mga gold bars, gold coins, no? Mga antiques, no? Meteorites, mayroon pang mga iba't ibang klaseng treasure, no? Hindi na natin babanggitin yun. May patunay yun. Bakit natin nasabing legit yun, no? Yun po ay may ASAI certificate, no? Napasuri nila sa Bureau of Sciences, no? Bureau of Science, no? Sa DENR, no? Yun po yung ahensya na nagsusuri ng mga precious metals saka mga precious stones, no? O mga treasure. At mayroon po siya doong katibayan na naipakita sa atin, at nakausap din natin sila sa cellphone, no? Kaya may patunay ito, at hindi naman sana ito ibabahagi kasi nadulas lang ito, nabigla lang sapagkat na-challenge dun sa mga comment na nagsasabing wala naman, hindi naman totoo yung Yamashita Treasure, haka-haka lang yan. So napanood niya yung mga comments na yon, biglang nadulas, nabigla na ito, may ipapakita tayo sa inyo, may isi-share tayo sa inyo, at i-share ito sa kanila para maniwala sila. So parang nagboluntaryo yon na tika lang, sa mga nagsasabing hindi totoo ito, pakitaan ko kayo kasi nakakuha kami, para maniwala kayo at ma-encourage kayo, no? Pero nagsisi din pagkatapos nilang na-share yung mga videos at saka pictures, no? Ay gusto nang ipa-erase, pero wala na, tapos na, naikalat na o na-share na, wala nang magagawa. So ang magagawa lang natin ay cover up yung mga pictures nila, yung mukha nila ay hindi pinapalabas, no? Para hindi sila mamukhaan. Yun po yung mga tunay, no? Na may katibayan. At isa, number one na reasons na ito po ay totoo, hindi inaalok. Hindi inaalok, at saka hindi sila nag-aalok na ito, naghahanap ako ng buyer kasi nakakuha kami ng mga gold bars o platinum bars, mga Yamashita Treasure. Hindi sila naghahanap ng buyer kasi kapag nakakuha ka ng mga precious metals, napakadali itong ibenta, mga ka-treasure hunter. Pira-pirasuhin mo lang ng maliliit yun eh. Kahit saan mo ibentang bagsakan ng gold, pamilihan ng gold, ay makakabenta ka. Hindi mo na kailangang magbenta ka pa ng malaki, buo. Hindi na kailangan yun kasi kung mayroon ka noon, pira-pirasuhin mo lang. Pera na yun. At kapag makaipon ka ng malaking halaga, pwede ka nang magtayo ng grocery, magtayo ka ng pawn shops, magtayo ka ng business, no, ng mga alahas, at pwede kang magtunaw ng sarili mong gold. Sabihin mo sa'yo yan, may permit ka na, may lisensya ka na, pwede ka nang gumawa ng gold bars mo, at pwede kang magbenta na sa bangko diretso ng malakihan. Mag-umpisa ka muna dun sa mga maliitan, hindi yung mag-alok ka, mayroon akong nakuha, naghahanap ako ng buyer, yun po ay maghihinala ka na ito ay pikit, no? So sa umpisa, ito pong mga nag-aalok ng buyer ay ipapakita niyan original, totoo, kasi pupuhunanan nila yan. Kukuha talaga sila dyan ng isa na solid na gold na ipapakita, o di kaya napakakapal yung pagka-plated gold talaga. Malaki din ang puhunan, mga malaking sindikato din o scammers ang namumuhunan dyan. May mga pera din siguro ito pong mga gumagawa ng mga gold bars na ito na inaalok, no? Ang malaking katanungan dito, saan ang galing, no? Kasi kung sa Pilipinas nang galing,
Ang kayang gawin lang natin mga tanso mga brass, no? Mga brass, ginagawang bars, tapos inuukitan. Masyadong halata, no? Mukha pa lang mukhang tanso na, kagaya ng mga isinishare sa atin, no? Mga bars na malalaki. Mukha pa lang tanso na Hindi naman ganun ang mga mukha ng gold. Ang mukha ng gold napaka-shiny, napakaganda, uka-uka, no? Bako-bako. Ang kintab niya, gold na gold talaga. Yung kintab na kasi yung mga pinapadala sa atin, brass yun mga tanso ang mga mukha. Sa kulay pa lang ma-identify mo na, no? So ang gold yung gold na naipadala sa atin, yung legit, kung pagmasdan ninyo, sa itsura pa lang, sa tingin pa lang, gold na. Yung pumpiki, napakakintab, napakagandang pagkagawa, nakaumbok pa yung naka-engrave. Usually kasi naka-engrave na malalim yung totoong mga bars, no? Nakaukit talaga ng maganda. Minsan hindi ganun kalalaki yung mga nakaukit, hindi kagaya ng pinapakita na sobrang laki naman, nakaumbok pa yung mga sulat, halatang hindi talaga ito tunay. So doon pa lang huling-huli na, no? Ito pong mga pinagbebenta ng ilan po sa ating mga kababayan. Saan ang galing ito, no? Yan ang ating alamin. Nanggaling ito madalas, so ito pong mga bars na piki, yung mga manggagawa, no? Manggagawa ng mga naglalapida. Mayroon kasi mga Pilipinong mga gumagawa talaga ng mga nag-uukit, yung mga naglalapida. Pwede silang mag-uukit o maglalapida din ng mga bars, no? Yung talento nila ay kaya nilang gumawa ng ganun, no? Made in the Philippines na mga bars, no? At piniplated nila ng makapal. Yung mga may mga pera, nagpapaplated sila at ginagawang scam, no? Yung mga gold bars yan, no, na nauso dito po sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, no? Pero itong platinum medyo mahirap, no? Kasi mga high temperature metals ito. Medyo hindi mo kayang buuhin ito ng mga lapi-lapida lang na basta-basta. Kasi mga matitigas ito high temperature nga, sobrang init bago malusaw. So ang style nila para makopya nilang itsura, gumagamit sila ng mga stainless steel, no? Kasi halos kaparihas, hindi din nagre-react sa mga asido itong stainless. At halos kasing tigas din, pari-parihas. Halos kaunti lang ang diferensya ng stainless at saka itong platinum, no? So yung mga Johnson Matthey na mukhang platinum bars, kapag ginawang stainless yun, ay mahirap ma-identify, no? Halimbawa, tinatakan yun ng napakagandang tatak. Paano nila maukitan yun? Kasi matigas ngayon. Halatang hindi basta-basta yung nakaukit, maganda. Sinong gumawa nun? Isang prospect natin ay ang mga Chinese, no? Chinese, mga engineers na Chinese, no, sa ibang bansa, lalong-lalo na sa China. Ang galing nila mag-imitate ng mga bars, kahit anong klaseng items. Yung Rolex, Omega, no? Kahit anong klase, eroplano, na i-imitate nila yan. Mga bars pa kaya? Kaya yung mga platinum bars, yung mga palladium bars, kaya nilang maklone yung mga yun, yung mga inchik, mga Chinese engineers. Yun po ang ating prospect, no? Yun ang ating hinala na ito ay ginawa ng mga Chinese, no? Mula po ito sa China, di nakarating pa sa Malaysia. Posibleng sa Malaysia, pinadaan ng Sabah, then pumunta ng Zamboanga, no? Kasi malapit lang yan, magbabangka ka lang dyan. Sabah na yan, no? So napakarami yung mga Americans, yung mga pipera, yung mga bag o ay mga maleta ng American soldiers noon, yung mga
federalisms na mga certificates, yung sa World War II, yung mga pinapalabas nila sa online, no? Mga treasure daw ito na nakuha sa Yamashita o sa treasure hunting sa Pilipinas sa World War II. Ito po ay mga gawa, imitate clone ng mga Chinese. Kasi mahirap gawin ito kapag Pilipino. Hindi basta-basta magawa yan. Yung mga gold bar siguro na ipinapakita na ilang piraso na ini-scam ng ating pong mga kababayan, ayun po pwede pa. Yung mga brass na ginagawang gold bars, no? That's piniplated. Pwede pang gawin ng Pilipino yun. Pero yung mga platinum, yung mga clone ng mga bars ng palladium, posibleng mga inchik ito, no? Manggagawang mga Chinese, magagaling na mga magkuklone ng mga metal na bars, no? So yun po yung ating pagkakaalam. So yun nga, para natin ma-identify na legit o hindi ito, yung nag-aalok sila sa online, yun palang mapapaisip ka na ito ay hindi legit. Kasi pag nakakuha ka ng mga precious metals na ganyan, ay automatic pwedeng ibenta talaga yan sa bintahan ng mga precious metals na wala nang maraming chichiburitsi yan kasi precious metals nga eh. Sabi nila mahirap ibenta yung platinum. Hindi, bigyan ninyo ako ng platinum, ako magbenta, no? Kung legit yan, pero kung piki yan, ayaw ko. Kasi baka maano tayo dyan, makakasuhan tayo dyan. So ibig sabihin, hindi legit yan kasi naghahanap pa kayo ng buyers. Hindi, wherein kung ikaw makakakuha niyan, kailangan mo pa bang i-alok yan sa maraming tao, ipapublic mo pa yan? Siyempre, diretso ka na ng Arangki, no? Diyan sa may Ungpin, no? Tanong mo dyan, saan bintahan ng mga precious metals, palladium, platinum, may mga kumukuha dyan kasi kailangan ng kumpanya. Maraming kumpanya sa Metro Manila, no? Sa Makati, sa Pasig, mga electronics company, kumukuha yan ng mga precious metals, kailangan yan sa mga circuit board ng electronics. Kaya dyan ang bagsakan, no? Kung gusto nyo, kung mayroon kayong hawak ng mga precious metals na palladium, platinum, na sabi nyong mahirap ibenta, dalhin ninyo sa Arangki, Manila. Or sa Bulacan, mayroon din dyan. Or dyan sa Ungpin, no? Tanong nyo kung saan ang bintahan ng mga platinums, no? Mayroon dyan na mga namimili, no? At saka bihasang bihasa mag-check up ang mga yan. Mga inchik kasi karamihan ang mga bumibili dyan. At sila ang umaangkat at sila yung nagbebenta rin sa mga kumpanya, no? Sa electronics industry, no? Yung mga precious metals na kinakailangan nila. So yun po, halata natin na ito ay mga hindi legit sapagkat pinupush nila, inaalok talaga. Mayroon pang mga testing, iniihaw-ihaw pa na hindi umiinit, no? Pwede yun na ipiniplated nila ng platinum yun. The same, hindi rin basta na init, no? Kasi high temperature. Pero pag mga high temperature blue torch, acetylene, tablan yun, tunaw yun. Kasi yung sabi nila hindi matunaw, matutunaw yun kapag madating yung melting point. Yung melting point niya na 1,700 degrees Celsius sa platinum. Lahat ng mga metals ay mayroong tinatawag na boiling point at saka melting point. Na kapag narating mo yung tamang init, ay malulusaw ang kahit anong matigas na solid, no? Precious metals man o hindi precious metals. Kaya kalukuhan yung hindi matablan ng init. Hindi ito matablan kasi mababang temperature yung init na in-apply, no? Yung init lang na in-apply, yung blue torch ay hindi kaya kasi nasa 1,000 degrees lang o 900 degrees Celsius lang yung blue torch nyo. Wala pa sa kalahati o hindi pa dumating dun sa level na pwedeng mapainit mo yung platinum. So kaunting-kunti lang ang init nun. Pag hinipo mo, mafe-feel mo, mahihipo mo. Pero kung 1,700 degrees Celsius yun, lusaw yun, pataas.
Kasi yun ang required melting point ng platinum. So may mga label yun, hindi yun na sinasabing hindi tinatablan o hindi nalulusaw. Nalulusaw po yun. So yun po yung ano natin, no? Topic. Sana po ay nakapagbigay, nakapag-ambag sa inyo ng kaalaman tungkol po dito sa mga nag-aalok ng mga precious metals na sabi galing daw ito sa Yamashita Treasure. So kapag inaalok, hindi totoo yan, no? 100%, no? Hindi tunay ang mga inaalok. Yan po ang katotohanan dyan. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood, pagsuporta po sa aking channel. Ito po ang inyong ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.